Sobrang init dito sa Dangerville na yon. Lahat ay nag-e-enjoy sa labas. Sana lang hindi pasabugi ni Shima. Grabe init dito sa UK. Basang-basa na ako sa pawis. Ano ba itong dilaw sa langit? Naganap ako ng lilim sa puno para magsulat. Tama ang ginagawa ng asong yon. May dala kaming mainit na balita para sa inyo. Maligayang pagdating mga residente. Ako ulit si Mayor Alistair na may malaking balita tungkol kay Godzilla. May kaugnayan ito sa isang bagay na nahulaan na natin noon at inanunsyo na rin ang prequel ng Supernova. Ipapalabas ito bago ang Godzilla x Kong na pelikula. Iyan at iba pa sa episode na yon. Ang init-init dito sa loob. Ang init-init! Sunog na talaga ako! Sunog na ako! Tingnan mo naman yan! Sobra yon, 5 minuto lang ako sa labas. Una, pag-usapan natin ang pinaka nakaka-excite para sa akin at yon ay magkakaroon ng crossover si Godzilla at ang War of the Worlds. Hindi ako nabibiro. Matagal ko nang pinangarap ito at sa wakas mangyayari na. Kung matatandaan mo, ilang taon na ang nakalipas gumawa kami ng video tungkol sa ideyang paano kung lumaban si Godzilla sa mga Martian mula sa War of the Worlds. Ngayon, mangyayari na ito. Inanunsyo ng IDW Publishing ang bagong kabanata ng Godzilla's Monsterpiece Theater Presents, isang serye ng literal na pagtatambal ng mga kwento. Noon, nagkaroon tayo ng Robin Hood and the Monster of Nottingham, Romeo at Juliet, Godzilla, pati na rin ang Godzilla's The Odyssey, isang retelling ng orihinal na kwento na ilalabas kasabay ng bagong adaptasyon ni Nolan. Ipagpapatuloy ito ng The War of the Worlds sa pag-aangkop ng nobela ni H.G. Wells, patuloy ang pagsasanib ng mga akdang pampanitikan. Isa-isang hinaharap ni Godzilla ang mga klasikong kwento. Sa espesyal na isyong ito, tumulong ang alamat ng comics na si Kyle Baker kay Godzilla na ipagtanggol ang planeta laban sa mga mananakop mula sa Mars. Pinahanga ng The War of the Worlds ang mga mambabasa sa kwento ng nangyari sa Inglaterra nang dumating ang mga mananakop mula sa malayo. Itong comics ay nagtatanong ng mas mahalagang tanong, ano ang nangyayari sa Japan? Ang sagot, binubugbog ng hari ng mga halimaw ang mga Martian sa kaliwa, kanan at kahit saan. Kaya magiging kakaiba ang bersyong ito kumpara sa orihinal kung saan winawasak ng mga Martian ang mga tao sa England. Pero sa Japan, si Godzilla naman ang nagpapalasap sa kanila ng sarili nilang gamot. Mukhang magiging epic ito, pero medyo nakakatawa rin. Tumatalan sila sa akin. Nagpakita pa sila ng maraming cover ng libro at lahat ay kamangha-mangha. Sobrang saya ko na napili nilang gamitin ang mga disenyong tripod ni Alvin Correa na ilan sa pinakamatanda at sa tingin ko ay ilan din sa pinakatumpak na muling paglika ng mga makinang pandigma ng mga Martian. Si H.G. Wells mismo ay sinabing natuwa talaga sa mga muling paggawa na ito. Bumalik ang alamat ng comics na si Kyle Baker para pamunuan ng isang oversized na one-shot na comics, isang kumpletong kwento na mas malaki kaysa karaniwan na magandang balita. Naisip ko kung gaano kalawak ang masasaklaw ng libro. Aabot ba ang mga Martian sa Redweed? Tatablan kaya si Godzilla ng black smoke? May maiiwan kayang kahit kaunting pinsala sa kanyang heat ray? Ang dami kong tanong na hindi na ako makapaghintay na malaman ng mga sagot. I-release ang comics sa Agosto 12 na saktong araw din ng simula ng pananakop ng mga Martian sa daigdig sa orihinal na nobela. Hindi yon nagkataon lang. Bago ang balita sa Supernova, mag-subscribe at pindutin ang notification button. Kinakausap ko ang 65% sa inyo na di pa nakasubscribe. Gawin nyo na o susugurin kayo ng mga Martian na yung gabi. Ngayon, dumako tayo sa Monsterverse. May malaking balita tungkol sa Supernova at sabik na tayong makita ang trailer o anumang update mula sa Legendary tungkol sa pelikula. Ang huli nating nakitang opisyal ay ang teaser ng Monarch Call Center. Kinuha ng Legendary ang mga numero natin pero wala namang nangyari. Sana man lang may nagawa sila. Legendary, pakiusap, simulan nyo na sanang magbigay ng kahit anong teaser. Itis nyo na si Space Godzilla, pakiusap, nagmamakaawa ko. Ngayon, kamakailan lang ay inihayag ng Legendary ang isang prequel para sa Godzilla x Kong Supernova na paparating na dahil inanunsyo ng Legendary ang art ng Monsterverse book kasama ng Kickstarter campaign na ito. Isang 240 pahinang artbook na nagdiriwang ng 12 taon ng mga comics at graphic novels ng Monsterverse. Ipakikita nito ang mga likang sining para kay Godzilla, Kong at lahat ng Titans sa Monsterverse. Mukhang astig ito at pwede ka pang makakuha ng signature card mula kay Zid, ang paborito nating colorist.
Ang pinakakapanapanabik ay isiniwalat na may mga likhang sining mula sa bagong graphic novel na konektada sa Godzilla x Kong Supernova. Isipin mo ito na parang Godzilla Awakening ng bagong pelikula, isang comics na nagpapalawak ng kwento ng palabas. Sana lang manatili itong kanon. Pero tungkol saan kaya ang nobela? Di natin sigurado, pero sa tingin ko, magiging interesante kung tungkol ito sa mga taong unang nakadiskubre na paparating si Space Godzilla sa Earth. Isipin mo kung gaano kabilis kakalat ang takot sa buong Monarch. Isang dayuhang maninira na nagaanyong pinakamakapangyarihang Titan sa Earth ay papalapit sa atin. Kahit parang kristalisadong kometa lang ito, interesante pa rin makita ang reaksyon nila sa paparating na dayuhang nilalang. Noong huli itong nangyari, muntik magdulot ng pandaigdigang pagkalipol. May posibilidad pa nga na mag-focus ito kay Godzilla o Kong gaya ng ilang beses na nilang ginawa noon, tulad ng sa mga comics na Godzilla Dominion na masasabi kong isa sa pinakamagagandang comics na inilabas ng Legendary kung tutuusin. Dahil pelikulang tungkol kay Godzilla ito, mahalagang malaman muna ang iniisip niya bago ang Supernova para alam natin ang lagay ng isip niya bago dumating si Space Godzilla. Maganda sanang magkaroon noon para sa New Empire para hindi isipin ng tao na sinira nila ang personalidad niya. Wala pang petsa ng labas, pero dahil napondo na ang Kickstarter, inaasahan kong ilalabas ito bago ang susunod na Monsterverse na pelikula. Malamang lalabas ito ngayong taon. Magulat kami tungkol dito sa Dangerville. Bago sa susunod na balita, mag-comment kung alin ang mas exciting para sa inyo, War of the Worlds o Supernova prequel. Ako, mas gusto ko ang War of the Worlds. Matagal ko nang hinihintay ang ganyang bagay. Sunod naman, may malaki tayong balita na sa totoo lang, hindi ko inaasahan. Ibinunyag ni Matt Raymond ng Hollywood Reporter na may malaking Hollywood actor na lalabas sa Godzilla Minus Zero, ngunit hindi pa nila isinasa publiko kung sino ito. Hindi lang ito cameo. Sinasabing ito ay isang malaking papel bilang bahagi ng pagsisikap ng Toho na makapagbukas sa mas malawak at mas pandaigdigang audience kaysa dati. Kung titignan ng teaser, makikitang pumasok siya sa New York City, kaya posibleng konektado ang aktor sa eksenang yon. At kung paulit-ulit na lumalabas ang karakter na ito, maaari pa nga siyang presidente ng Estados Unidos o iba pa na tumutugon sa paparating na sakuna mula sa hari ng mga halimaw na talagang kakaiba. Pero sino kaya siya? Sa totoo lang, umaasa lang ako na kunin talaga nila si Kurt Russell. Sa tingin ko kasi, sobrang nakakatawa kung nandun siya sa parehong Monarch at Minus Zero. Dahil fan siya ni Godzilla, siguradong gagawin niya rin yon. Sa ngayon, di pa natin alam kung sino siya. Sa palagay mo, sino kaya? I-comment sa ibaba. Sinabi rin ni Takashi Yamazaki na nag-aalala siya na baka may matae sa takot at mamatay habang pinapanood ang pelikulang ito. Sabi niya, noong pinalabas ang The Exorcist, may urban legend na may namatay sa atake sa puso dahil sa sobrang takot. Sa palagay ko, halos lahat ng bansa may ganitong kwento. Nakatulong iyon para makabenta ng tiket, kaya umaasa siyang mangyari rin sa Minus Zero. Ano bang nangyayari sa pelikulang ito? Ano kaya ang pwedeng mangyari para may matae sa takot, atakihin sa puso at mamatay? Grabe, hindi na ako makapaghintay malaman ng tungkol dito. Bago tayo magtapos, alam kong maraming Sonic fans dito, kaya masaya akong ibalita ang bagong comic series crossover ni na Sonic at Godzilla na inanunsyo na. Sinulat ni Nick Marino at iginuhit ni Jack Lawrence, magsisimula ang IDW miniseries nang magbukas ang misteryosong portal sa langit at dalhin si Godzilla at ibang iconic na kaiju sa mundo ni Sonic. Naging ground zero ng matinding pag-atake ang Station Square habang niyuyurakan ni Godzilla ang lungsod na ginagawang ganap na larangan ng labanan ang maliwanag at mabilis na mundo ni Sonic. Agad ginamit ni Dr. Eggman ang kaguluhan bilang oportunidad. Sinubukan ng matalinong kontrabida na gamitin ang kapangyarihan ng sumasalakay na kaiju para sa sarili niyang masasamang hangarin. Kaya napilitan sina Sonic, Amy, Tails, Knuckles at Shadow na magsanib puwersa. Kailangang magtulungan nilang talunin ang bagong plano ni Eggman at ibalik ang mga dambuhalang mananakop sa kanilang mundo bago masira ang tahanan ni Sonic. Mukhang astig ang kwento, lalo na kung mahilig ka kay Sonic the Hedgehog. Ilalabas ito sa Hulyo 15 at maaari ka nang mag-pre-order ngayon. Tapos na tayo, punong-puno ng atomic na balita ngayon at napakaraming dapat abangan lalo na kung mahilig ka sa comics. Mula sa Godzilla x War of the Worlds, Supernova prequel at mga anunsyo ng sikat na Hollywood stars sa Minus Zero, na yon lang naging kasing lawak ang abot ng Godzilla franchise. Masaya ako na nabubuhay sa ginintuang panahon ng Godzilla at lalo pa itong gaganda habang papalapit ang Minus Zero at Supernova.
Ano ang paborito mong balita? I-comment sa ibaba, huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification button para maging residente ng Dangerville. Bigyan nyo kami ng malaking thumbs up na nakakatulong sa algorithm. Ako si Alistair, magkikita tayo muli mga residente sa susunod. Bakit ako nandito? Mga alero ba yon? Paano pa ako nabubuhay ngayon?